Hello guys! Here we go again. Nandito na naman po tayo sa ating panibagong video sa ating Inktober 2023 Art Challenge. Ang tema natin ngayong araw ay Angel. Alright, shout out po dito sa ating mga bagong subscriber, and I have noticed that some of them are foreigners. Thank you so much for subscribing to our small channel. I hope you will keep watching our videos, and I hope you love how we draw or create some illustration for our art channels. Thank you so much for subscribing again to our channel, and then maraming salamat din sa mga bago nating mga subscriber na mga kapwa natin Pinoy dyan. Alright, so ngayon, dahil ang challenge natin ay angel, siyempre ang gagawin natin ay isang angel. So marami tayong makikitang mga illustration na angel sa mga relihiyosong tao, lalong-lalo na sa mga Katoliko, ay meron tayong mga angels na tinatawag. So most of them ay hindi naman mga bata. Pero syempre, para cute tingnan yung ating artwork ngayon, ay isang batang angel yung ginawa natin. Alright, so isang batang angel na nakaupo na parang may tinitingnan sa taas. Alright, so mas gusto ko yung ganitong klase ng illustration kaysa sa mga matatandang angels. Okay, so mas astig or mas cute yung ating illustration pag bata. Parang si si Cupido. Yan, si Cupid na mamana. So matagal pa naman yung araw ng mga puso o Valentine's Day, kaya hindi muna natin tatawagin itong si Cupido. So angels. So since malapit na yung araw ng mga patay o All Souls Day, meron din naman silang sinusimbolong mga angels kung saan sila yung nagbabantay ng mga kaluluwa. Ayun. So ganun ka-cute. So makikita natin sa mga sementeryo na meron din doong mga imahe ng mga angels na makikita natin, o anghel sa Tagalog. Ayun. So ang ginamit natin ditong pen ay 0.8 pa rin, kasi medyo malaki yung ating character para mas broad yung ating strokes. So yung ginawa nating makapansin ninyo yung ating wings ay parang cute lang. May nakita akong isang illustration sa online na parang ganito yung ginawa, na parang bagong tubo pa lang yung kanyang pakpak sa likod, So bagong angel siya, batang-bata, so napaka-cute. Alright, sa pag-details naman ng ating mukha, 0.8 pa rin yung ginamit natin kasi medyo malapad naman yung space. But yung gagamitin nating for shadow and rendering, shades and shadows ay 0.2 pa rin. So loyal pa rin tayo sa 0.2. Alright, so sapagkat mas maganda gamitin yung 0.2 for shading kasi nga maliit yung kanyang pen. Kung gagamitin mo itong 0.08 or 0.05 ay masyado siyang makapal. So mataas yung contrast. Pwede ka naman gumamit ng brush pen kasi may pinakamaliit na tip yung ating brush pen, but may hirapan tayong gamitin sa mga parts na talagang pinong-pino dahil hindi mo siya kailangan idiin. So mahirapan tayo sa control, but pwede namang mangyari. Kung wala ka na talagang ibang pwedeng magamit na pin, pwede kong gumamit ng brush pen kasi nag-iiba-iba yung size ng inyong stroke depende sa diin o pressure na binibigay mo sa brush pen. Alright, so ayan, wala pang eyeballs yung ating angel. Ang goal ko dito is parang nakatingin siya sa taas, nakaupo lang. Maaaring may kausap siyang matandang angel or may hinihingi or something, and tahimik lang siya dyan. Okay. So sana nagustuhan nyo yung ating illustration ngayon. Napakasimple lang, napakadaling gawin ng ating angel. Pagkat isang bata lang, hindi masyadong madetalye. Isang batang hubad na parang meron lang siyang cover sa kanyang sa may puwitan na isang tela. Parang yan lang yung suot niyang damit. Wala siyang damit na iba. Parang inilagay lang, parang bahag lang ba siya? Bahag ng Tagalog. Yung tama ng Tagalog ng bahag. Yun. So, yan. Parang nagkakalat lang yung kanyang parang parang tela lang na inilagay sa kanyang puwet o harapan para magkaroon lang ng takip.
Alright, so same pa rin dito sa ating isa din sa mahirap illustrate itong ating mga daliri sa paa. Nahirapan din ako kagaya ng illustration na sa pagguhit natin ng mga daliri sa kamay. Alright, so patcham na lang yung gagawin natin minsan. Kung meron tayong reference, mas maganda, mas madali. Kung may reference tayong titingnan, paano yung tamang itsura ng ating mga daliri sa paa. Alright, so mapapansin niyo medyo magulo lang yung pag-inking ko dito. Parang minadali ko na lang siya. Okay, so natapos natin yung illustration na to ay almost below 15. Nasa 12 minutes lang natin natapos agad sapagkat hindi masyadong madetalye. And then nahabol tayo sa oras ngayon kasi halos mag-alas 12 na ng gabi. Malapit na mag-alas 12 ng gabi. So yung challenge na yun nasa 16th day ng ating challenge. Ikalabing-anim na araw ng ating art challenge sa buwan ng Oktubre. Okay, so hahabol tayo. Baka naman pwede pa hanggang alas 12. So upload kaya natin to hanggang alas 12. So sana nagustuhan nyo yung ating artwork. And once again, maraming salamat ulit sa mga nag-subscribe natin na mga foreigner dyan na hindi naman natin masyadong kilala pero nag-subscribe at nagustuhan niya yung ating mga illustration na ginagawa dito. Alright, so same pa rin sa mga ginawa nating illustration. Naglalagay tayo ng border na gamit natin ng pin upang mas ma-emphasize o mapalitaw natin yung ating karakter. Yan, so lagi natin nilalagay yan. Pagkatapos ay buburahin natin yung mga sketches natin. Yun nga pala, ang ginamit nating lapis dito kanina ay isang red lead na pencil. Okay, so pagkatapos nating mabura, pwede na tayong mag-shading gamit yung ating 0.02 na pen. Ayan, so gamit lamang ang hatching at cross hatching. Alright, so napakadaling gawin sapagkat hindi naman masyadong mga detalye, mga ilang mga shadows lang. Then yung source of light natin is parang nasa harapan lamang. Kaya hindi masyadong hard yung kanyang mga shadows. Alright, so nilagyan natin ng mga vertical lines yung ating background. And ilang mga hatching sa details na parang mayroon tayo ditong column na may mga prutas sa taas. Sabihin na natin parang mga grapes ito sapagkat mga bilog-bilog yung ginawa ko. Okay, so para magdagdag ng mga details, 0.2 pa rin yung ginamit natin. Sa paglagay ng mga shades sa mukha, 0.2 pa rin. Alright. At napakasaya natin ulit kapagkat nakalampas na tayo ng kalabing-labing araw, kalabing-anim na to. At sana magtuloy-tuloy yung ating tiyaga at sipag sa pagguguhit araw-araw. Medyo nakakapagod rin naman araw ang ganitong challenge for the whole month of October. Meron pa tayo natitirang mga ilang araw and then ang ating watercolor journal ay halos paubos na. Nasa 20 sheets lang pala itong ating watercolor journal. So ang gagawin natin pag maubos na yung 20 sheets ay sa likod na lang ng ating pages tayo ulit gagawa ng additional para sa iba pang mga art challenge. Alright, since makapal naman ito ating watercolor journal, nasa 250 yata ito GSM or 300, hindi ako sure pero makapal talaga siya. So kahit siya mabasa sa taas, hindi aabot sa likod ng papel. Ayun, so malapit na matapos yung ating illustration. Ganyan lang ginawa nating mga shadings, mga hatching lang at ilang mga cross hatching. Hindi na masyadong madetalye para mas madali nating matapos. Alright. Ayan. Medyo dark yung shadow sa likod ng isa niyang paa. Para ibig sabihin medyo na hindi siya natatamaan ng ilaw sa likod. Alright. Kasi nasa harapan yung kanyang source of light. Okay. Tapos na yung ating challenge ngayong araw ng tema ay Angel. Ayun. So, ang tawag ko sa mga anak ko ay My Angels. Ang swerte natin at meron tayong mga anak na angels. Alright. Nilagay natin yung pizza October 16, 2023. At syempre, kailangan natin lagdaan yung ating art ngayon. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo. Pakihit na rin ng like and share button at bell icon upang manotify kayo susunod pa nating mga video.
See you on the next challenge.